Siyempre, nagkapasalamat ako na mas lalo pang gumandang lalaki si Brother Ira. Amen. So, praise the Lord. Ayan. Nagkapasalamat po ako sa Panginoon kasi napakabilis ng panahon, ano? Ganun lang lumipas ang 2025. At ngayon po ay patapos na po ang panibagong taon na naman sa yugto ng ating buhay kasama na po ng pagmiministeryo. Ayan. Sa aking pong pamilya, nagkapasalamat ako sa Panginoon personally dahil maraming hamon ang 2025. Pero mas marami ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Higit na sagana. Ano po, purihin ang ating Panginoon. Salamat sa Lord kasi ngayong taon na ito ay natapos na yung 2-year na pag-aaral nung aking anak. Meron po kasi yung aking po kasing pangalawa ay nag-aaral po sa Melbourne, Australia. Ano po? So nag-pursue siya ron ng pagiging medical professional. So, last month ay nagtapos na yung kanyang academic training. So, ngayon ay nasa internship na siya. So, ayun. So, sabi ko, so ilang buwan na lang, ikaw na ang magpapadala sa amin, ha? Biro lang. So, salamat sa Panginoon kasi yung provision at paggabay sa kanyang buhay. Malungkot ang buhay kasi halos sobra 2 taon na siya na nawalay sa amin. Those things were not actually planned. Isig sabihin na hindi siya plinano ng ganun kaayos, pero ganun pa man nakatagal na rin siya doon ng ganun kahabang panahon. Ayan. So sa umaga pong ito, tayong lahat ay magdiriwang sa pagsamba at sa presensya ng Panginoon. Ang pagsamba po, ang worship ay meron lamang po yung 2 pangunahing bahagi. Number 1, when we worship, we speak to the Lord. We speak to the Lord through our praises, our adoration, worship, thanksgiving. We speak to the Lord through even our prayers, our burdens. Yeah, we speak to the Lord. That's worship. And second part of worship is we allow the Lord to also speak to us. Yan. Ang Diyos naman ay mangungusap sa atin. Pag ang 2 bagay pong ito ay nagsama sa iisang gawain, ang tawag po doon ay pagsamba. At kapag yun po ay nagsama at nag-combine sa Espiritu at katotohanan, ang isa pong anak ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay napagpapala ng presensya, ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Let us prepare our hearts together as we worship. Pakitapik mo nga yung katabi mo at pakisabi sa kanyang, ready ka na ba? Ayan. Ayan. Tignan mo maya't maya kasi kapag kumukurap-kurap na siya, medyo paalalahanan mo ulit. Alright? Do you believe that God is here with us today? Amen. And He has prepared tremendous blessings. Hindi ka dinala ng Diyos dito para magsayang lang ng oras. Dinala ka na rito para pagpalain ng lubos-lubos. Dear Heavenly Father, we thank you for the wonderful privilege of worshiping you today. We thank you, dear God, for the opportunity we have in coming before your presence because of your grace, your love, because of the Lord Jesus Christ. Father, we thank you that as we gather today, you said in your word, 2 or 3 are gathered in your presence and you are with us. We thank you because we have your Spirit in our midst, a wonderful Holy Spirit. And Lord, as we open your word, open our hearts and our minds and bless us tremendously, abundantly this morning. Teach us, inspire us, empower us, correct and rebuke us, and bless us through your word. In Jesus' name, amen and amen. Maaari na po kayong makaupo. Last week po ay ginanap po ang yearly na celebration ng Thanksgiving sa United States. Tawag po nila dito ay Thanksgiving. Ito po ay usually ginaganap every last Thursday ng buwan ng November. Taon-taon po nilang ginaganap yan. Sa Pilipinas, hindi po bahagi ng ating yearly na kultura yung Thanksgiving. Pero bilang mga Kristiyano, hindi lang po dapat yearly ang ating Thanksgiving. Dapat po daily. Amen ba? Amen. Dapat po yun ay sa ating mga mananampalataya. Now, just to give you an idea, Thanksgiving is a national holiday in the US. Okay? It is celebrated every 4th Thursday of November. At ginanap po nga po ito
last week. And just to give you a trace or a history, it traces its origin when the pilgrims at Plymouth held a harvest feast, okay, with the Wampanoag people, okay, who helped them survive their first harsh winter. So doon po siya originally nagsimula, at least sa United States. Okay? So originally, Thanksgiving in the US was about giving thanks for a successful harvest and also survival. Ibig sabihin, ang Thanksgiving po ay ginagawa nila bilang pag-alala sa almost 11 months ng biyaya pag-ani ng Panginoon. Kasi pagtapos po ng huling harvest nila sa month ng November, here comes the harsh and bitter winter. At yun pong naging harvest nila, yung nag-gather nila, yun ang magiging dahilan ng kanilang survival sa almost 3 months ng malamig na panahon. Kumbaga, Panginoon, pinasasalamatan namin kayo sa aming naigather, sa aming naimbak, at ngayon pong parating na ang winter na wala na pong ani at taglamig na. Ngayon, meron po kaming sapat na supply para sa mga susunod na panahon. Ngayon po, patapos na ang taong year 2025. Ganun lang kabilis nalagas ang ang 11 pahina ng isang taon sa ating pong kalendaryo. At napakaganda po na sa buwan na ito, we also acknowledge, we also remember the abundance of God's blessings for the year 2025. Amen? Kayo po ba'y naniniwala na pinagpala kayo ng Diyos sa year 2025? Yan, ulit po. Kayo ho ba'y naniniwala na ang 2025 ay taon ng pagpapala sa inyong buhay? Yan, amen. Ako po'y naniniwalang totoo yon. Maraming hamon, maraming pagsubok, pero kung titimbangin natin yung kabutihan at biyaya ng Diyos, laging mas matimbang ang pag-ibig at pagpapala at katapatan ng Diyos sa ating buhay. Amen? So let me entitle our message today, Remember Your Blessings. Ano ho ba ang intensyon ng Diyos sa likod ng ating mga pagpapala? Karaniwan po kasi ganito, mga kapatid. Pagka nakatanggap po tayo ng pagpapala, ang karaniwang tendency po natin, at sana ganun po ang inyo pong ugali, salamat Panginoon sa pagpapala. Tama po ba? Kasi ibang mga Kristiyano, pag nakatanggap ng pagpapala, hindi nga makapagpasalamat sa Panginoon. Sana hindi po ganon, di ba? Usually, pag nakatanggap po tayo ng pagpapala, ang ating pong ginagawa, salamat Panginoon. Tama? Tama po? Pag tayo po ay nakatanggap ng pagsubok, krisis, problema, ang karaniwan po natin ginagawa ay nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, bakit po dumadaan ang pagsubok na ito? Bakit po merong krisis na ito? Tama naman po yon, di ba? Para tayo'y magabayan ng Diyos. Panginoon, bakit po nangyayari ang krisis na ito sa aking buhay? Pero sa pagpapala ay ganito, sa biyaya ay ganito. Naranasan nyo na po ba na nung kayo tumanggap ng pagpapala, hindi lang kayo nagpasalamat, kundi itinanong nyo rin sa Diyos, Lord, para saan po ang pagpapalang ito? Have you done that before? Let me give you a deeper truth this morning. Aside from thanking the Lord for the blessing, how about asking the Lord also, what is the blessing for? Si Dr. John MacArthur, ang sabi niya ay ganito, the sovereign and all-wise God never places wealth, possessions, and blessings into our hands without a reason. Kung kayo po ay agree, pakisabi nga pong amen. Ayan. Sabi ni Dr. John MacArthur, ang atin daw pong kataas-taasan at matalinong Diyos ay hindi daw po nagbibigay ng yaman, oportunidad, pagpapala sa ating mga kamay nang wala siyang kadahilanan. Kapag kay pinagpala ng Diyos, sa isip ng Diyos, hindi ka lamang niya intensyong maging masaya, kundi ang intensyon din ng Diyos, ikaw ay gamitin niya sa pamamagitan ng biyayang ibinigay niya sa iyo. Amen? Everybody say amen. Yan. So remember your blessings. Knowing God's intention
behind our blessings. And let me tell you this, mga kapatid. Kapag kaalam po natin ang intensyon ng Diyos sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na dumadaan sa atin, we become wise stewards, wise managers, wise servants of God. And we will not squander God's blessings. Amen? Kapag alam mo ang purpose ng Diyos sa biyayang mayroon ka, hindi mo masasayang ang mga biyaya ng Diyos. At kapag hindi mo sinasayang ang biyaya ng Diyos, ikaw ay isang mabuting katiwala ng Diyos. At kapag ikaw ay mabuting katiwala ng Diyos, mas lalo ka pang pamamahalain ng Panginoong Diyos. Do you believe that? Amen? So the key to more blessings in our lives is allowing our blessings to be used for the glory of God. When God knows that His grace and blessings are being used for His glory, God can bless us more because God knows you are a wise servant. Everybody say, praise the Lord. Yan. Number one reason ay ito po. Why is God blessing us? First reason is this. Because blessings are acts of power and goodness, or acts of His power and His goodness. Pakisabi nga pong power and goodness. Yan. Tayo ay pinagpapala ng Diyos sapagkat ito po'y pagpapakita sa atin ng Diyos ng Kanyang kapangyarihan at Kanyang kabutihan. Let's look at what the Word of God says in the book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Ayan, basahin ko po sa inyo. You shall... Ano sabi po? You shall remember. Yan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, pagka ikaw daw po ay nakatanggap ng blessing, don't just look at the blessing, but rather remember the source of the blessings. Amen? Sabi niya, you shall remember the Lord your God. What do you remember about Him? For it is He who gives you power to get wealth. Pag naalala mo raw ang Panginoon, hindi mo lang siya aalalahanin na thank you Lord. Tama yon. Pero aalalahanin mo ang Diyos na siya ang nagbigay ng kapangyarihan upang ikaw ay magkaroon ng biyaya o pagpapala. Amen? Now, a deeper verse in Deuteronomy chapter 28, ang sabi niya, the Lord will command the blessing on you. Pakisabi nga, the Lord will command the blessing. Now, pag-aralan po natin itong maigi, mga kapatid. Kasi pag naintindihan mo ito, makikita mo sino ang Diyos at sino ang pagpapala. Sino ang Diyos at ano ang pagpapala. Sabi niya, the Lord will command the blessing. Alam po ninyo, tinuturo ng verse na ito na ang blessing daw, hindi lang yan pumupunta sa atin, nalalaglag sa atin accidentally. Yan. Sabi kasi ng iba, uy, meron nalaglag na biyaya mula sa langit. Yan. Na para bang, alam mo yun, na natisod, anong tawag dito? Merong naligaw na biyaya sa kanya. The truth is this, ang blessing po ay nasa pag-uutos ng Panginoon. Amen? So ang blessing, hindi lang yung kumikilos at namimili, o ikaw may siswertihin ka ngayon. Ayan. Ikaw, may barya-baryang darating ngayon. Nangangati ba yung palad mo, Brad? Yan. Yan. May malalaglag sa yung salapi ngayong araw na ito. Hindi po ganun ang teaching ng Biblia. Ang teaching po ng Biblia is yung blessing, sumusunod yan sa pag-uutos ng Panginoon. Amen? Pag sinabi ng Lord, blessing or healing, pumasok ka sa katawan ni ganito. Healing comes in. Amen? Promotion, pumunta ka sa buhay ni ganito. Promotion comes in. Right? Anong tawag dito? Abundance, pumasok ka sa tahanan na ganito, pumapasok at sumusunod si blessing. Nahigets po ninyo, mga kapatid. Why? Because blessings are upon the command and the power of God. Amen? Sapagkat ang blessing po ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng Panginoon.
Uy, tumanggap ako ng biyaya. Salamat dahil sa kapangyarihan ng Diyos, dumating ang biyayang ito sa aking buhay. Now, bakit po ito mahalagang maintindihan, mga kapatid? Kasi po, kapag kaalam mo na ang blessing ay galing sa command ng Diyos, galing sa pag-uutos ng Panginoon, then we will not seek the blessing. We will seek the one who is the bestower of the blessing. Everybody say amen. Hindi masyadong mahalaga yung blessing sa'yo. Ang mahalaga sa'yo yung nagbibigay nun. Sapagkat ang susuyuin mo ay hindi yung pagpapala. Ang susuyuin mo ay yung bumibitaw at nagbibigay ng pagpapala. Amen? Kaya nga po tayong mga Kristiyano, we do not seek the blessing. The one we seek is the bestower of the blessing. Because as we please the heart of the bestower of the blessings, His hand also follows. Kapag kayong puso ng Diyos ay nabigyan mo ng kasiyahan, napagpala mo, nabigyan mo ng kaluwalhatian, kumikilos ang kamay ng Diyos at kaya kanyang pagpalain. Amen? Kaya sa isang mananampalataya, we seek to please God. We seek to please the heart of God. Because as we please the heart of God, His powerful hand also moves. Everybody say amen. Amen? Blessings are upon the power of God. Hindi lang po yung power ng Panginoon, kundi yung goodness ng Panginoon. Amen? Blessings are acts of the power and the goodness of God. Sabi po sa may Psalm chapter 103, verse 2 and 5. Sabi, bless the Lord, O my soul. Do not forget or remember all His benefits, His blessings. Diba ninyo? When God blesses us, He blesses us according to our benefits. Pinagpapala tayo ng Diyos. Bakit? Sabi in verse 5, who satisfies you or your mouth with good things. Ayan. Yun daw po ang Diyos sa atin. Sana sa panahong tayo po'y pinagpapala, maalala mo na merong Diyos na makapangyarihan at merong Diyos na mabuti. Amen? Si Warren Wiersbe, ang sabi niya, but often we appreciate the gift but not the giver. Ayan. Ito po kasi ang problema ng maraming Kristiyano. Often, our attention is on the gift. And we usually take little about the giver. Kapag halimbawa kayo binigyan ng, let's say may nagregalo sa inyo, bawa niregaluhan kayo ng isang magandang regalo. Tingin mo yung regalo. Diba? Sasabihin sa'yo, ang ganda naman ng regalong ito. Uy, bagay na bagay ito sa akin. Uy, siguro mahal ito. Espesyal naman itong regalong to. Di ba? Maganda yon, di ba? Pero may kulang. Ang kulang noon, matapos may appreciate yung gift, pupunta ka doon sa nagbigay at sasabihin mo sa kanyang, alam mo, salamat sa pag-alala sa akin. Thank you for loving me. Thank you for the care. Thank you for the generosity. Thank you for the blessing. Okay? Kasi po kulang kapag ka na-appreciate natin yung blessing lang. Higit sa lahat, ang gusto ng Diyos, we see the giver of the blessing. Now, let me tell you this, mga kapatid. Pagdating po sa blessing, mamaya na lang yun. Diretso na tayo sa pangalawa. Ayan. So, Martin D. Hayan, yung isa po sa mga editor ng Daily Bread, ang sabi niya ay ganito, the Lord keeps on blessing us with abundance far beyond what we need or what we deserve. Hindi niyo ba napansin, mga kapatid, na pagdating po sa blessing ng Panginoon, marami sa blessing natin, higit pa sa ating pangangailangan. Tama ba? Tama? Tingnan na lang po ninyo yung mga damit ninyo. Right? Di ba sa inyong mga wardrobe? Boy, wardrobe, parang social ang dating, ano? Sa inyong mga wardrobe, di ba? 7 lang naman ang araw sa isang linggo. Pero gaano karaming damit na mayroon ka? Tingin ko, kahit magpapalit-palit ka sa loob ng 2 buwan nang hindi naglalaba, kasya pa rin yung damit mo. Di ba? 2 lang naman ng paa natin. Di ba? Pero yung sapatos natin, ilan ba? Di ba? Sangkatutak. Mga layer-layer na yung ilang floors na yung sapatos mo doon. Pero 2 lang naman yung paa mo. Hindi ba? Tama? Yung iba nga sa atin, sobra pa ng isa yung cellphone. Di ba? Pagdating po sa pagkain, araw-araw, ilang beses po tayong kumakain? Diba, 3 beses lang naman yung meals natin. Minsan may merienda tayo, mas marami pa nga yung merienda natin kumpara sa meals natin.
Right? Ibig sabihin po nun, kung titignan po natin mga kapatid, ang daming mga biyayang hindi na natin kailangan, pero binibigay pa rin ng Panginoon. Pangalawa po ito, ang sabi niya, abundance far beyond what we need and what we even deserve. Now, makinig po kayo mga kapatid. If you're going to look at the blessings you have right now, a lot of those things you do not deserve. We do not deserve. And yet, the Lord gave them anyway. Hindi ba? Ang daming mga biyayang hindi na natin tayo deserving. Pero ibinibigay pa rin ng Panginoon. Marami nga sa mga biyayang hindi na natin napapansin. Pero ibinibigay pa rin ng Panginoon. Amen? Do you know why? Because we have a powerful God and we have a good God. Remember Him. Everybody say, praise the Lord. Yan. Pakisabi nga po sa kapatid, nandiyan ka pa ba? Yan. Amen. Yan. 8 points po ito. Number 1 pa lang tayo. Yan. Kasi minsan nila ako ma-invite eh. Kaya sagad-sagarin na natin, Brad, no? Biro lang pa, biro lang. Ang sabi ni Kuya Ira, yan nga, Pastor, eh. Haba mo kasi mag-preach. Yan. Biro lang, biro lang. Okay. Number 2 is this. God's intention behind our blessings. Number 2, blessings are acts of test. Alam po ba ninyo na ang mga blessing ay pagsubok din mula sa Panginoon? Kasi pag iniisip po natin na pagsubok, iniisip natin karamdaman, utang, crisis, problema, di ba? Kabigatan. Lord, bakit po ako sinusubok nito? Kasi ang tingin po natin, kapag mahirap, masakit, krisis, yun ang pagsubok. Alam po ba ninyo na ang biyaya at pagpapala, pagsubok din yan? Sabi po ni Dr. John MacArthur, do you know that blessings are revealers of the heart? Ang mga biyaya like success, promotion, wealth, yan po ay papakita din, sumusubok din sa ating mga puso. Everybody say amen. Let's go back to the book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 6 or the book of Deuteronomy is about Moses standing before Israel, looking at the promised land, and he is actually giving his last set of reminders. Ganyan po ang book of Deuteronomy. Ito po ang book of Deuteronomy, ito na po yung tinatawag po nating culmination ng 40 years of wandering ni Israel doon po sa ilang. Patapos na sila. So ito po yung ilang, disyerto, tigang, tuyo, okay? At ang sa harap po nila ay yung promised land. Ayan na yung promised land. Sabi ni Moses, ito na yon. Matapos ang 40 years na paglalakbay, parating na tayo sa promised land. Listen what he said. When the Lord your God brings you into the land that He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and to Jacob, to give you great, good cities that you did not build. Yun na yun, no? Good, great cities that you did not build. He said, houses full of good things that you did not fill, cisterns that you did not dig, vineyards and olive trees that you did not plant. And when you are sabi niya, when you eat and are full. Ano sabi po ni Moses? When you have eaten and you are being filled. Ano sabi ni Moses? Praise the Lord. You're beginning to commit your life to the Lord. Follow the Lord. Ganun ba? Hindi. Ang sabi niya, kapag kayo'y kumain at nabusog na ng mga biyaya na naandun sa kabila, mag-ingat kayo. Bakit? Baka makalimutan ninyo na dahil sa mga biyaya at pagpapalang yan, malimutan ninyo ang Panginoon. Marami po kong mga Kristiyano na nakita na nung panahong sila ay umasenso na, sagana na, tagumpay na, nawala na sila sa Panginoon. Yung blessing naging katitisuran na nung Kristiyano. Right? Nung wala pang trabaho, Pastor, pag-pray mo naman, magkaroon ako ng trabaho. Ang sipag sa church. Alam niyo kung bakit? Tambay kasi. Ayos lang naman. Tumambay ka naman sa church eh. Amen. Maganda yon. Diba? Pag-pray mo naman, ako magkaroon ng trabaho. Eh, syempre, pray naman tayo. Di ba? At nung nagkaroon na ng trabaho, ano sabi? Pastor, pasensya na. Di na ako makapag-commit. May trabaho na ako. Right?
Anong gusto mong gawin ni Lord? Tanggalin ka ulit sa trabaho para makapag-commit ka. Di ba? Pastor, pag-pray mo naman, magkaroon ako ng anak. Yan. Pinag-pray naman, di ba? Binigyan ng anak. Isang katutak pa. Hindi na ako makapag-church, Pastor. Dami ko alagaing mga bata. Nakaka-stress. Ano gusto mong gawin ni Lord? Kunin yung mga anak mo para magbalik loob ka sa Kanya. Right? Pastor, pag-pray mo naman, lumago yung aming business, kumita ng malaki. O hindi na masamang prayer yun. O hindi pinag-pray. Hindi nung kumikita na ng malaki yung negosyo, ano nangyari? Pastor, hindi na ako makapunta sa church. Busy po, dami ko inaasikaso. Yung tithes ko na lang ang mag-church. O, sige, amen ka na lang. Right? Ano mo gusto mong gawin ni Pastor? Ipag-pray na mawala yung negosyo mo para manumbalik ka kay Lord. Tama mga kapatid? Hindi ko po sinasabing ang pagkakaroon ng trabaho, pamilya, negosyo, kayamanan ay masama. Never po natin sinasabi yan. Kapag ka ikaw'y pinagkatiwalaan ng Diyos dyan, purihin ang Panginoon. Kaya lang, wag sanang mangyari, kagaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, beware you forget the Lord. Amen? Sino po nakakaalala ng Matthew chapter 6, verse 33? Ano po sabi doon? Matthew 6:33, for God so loved the world. Hindi, biro lang po yan, di ba? Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tingnan po natin, yan po, yung context ng Matthew 6:33. Kasi po, napakagandang talata niyan. Pag sinabi pong context, they are the verses before and after Matthew 6:33 so that we will understand what Matthew chapter 63 exactly says. Okay? Ang Matthew chapter 6:33 po, ang context po niyan is beginning verse 19 hanggang verse 34. Para maintindihan niyo kung ano sinasabi ni Jesus about sa verse 33. Now, meron pong dalawang grupo nakausap dyan si Jesus. Yung mga rich, verse 9 up to 19 to 24, at yung mga poor, yung mga verse 25 to 34. Dalawang audience ni Jesus. Meron din po silang dalawang situations. Yung mga nasa mayaman, they are living in luxury. Verse 19 to 24. Poverty, yung mga mahihirap. Verse 25 to 34. Gets? Pero meron din po silang dalawang temptations. Sasabihin mo siguro, uy, ang swerte naman ng mga mayayaman. Wala silang temptation, wala silang pagsubok, mayaman sila eh. Hindi po. Meron din pong pagsubok. Sabi ni Jesus, ang pagsubok po ito. Yung sa mga mayayaman, the test is, they tend to desert God. Okay? Ginagawa po nilang cake. Hindi po, desert yon. They tend to desert God. Ibig sabihin, kalimutan ng Panginoon. Mayaman na ako, ba't pa ako susunod kay Lord? Mayaman na ako, ba't ako magtitiwala sa Panginoon? Pero yun pong mga may hirap, ito naman po ang kanilang problema. They tend to doubt God. Mahal nga ba talaga ako ng Diyos? Kaya nga ba talaga ng Diyos mag-provide? Magagawa nga ba talaga ng Diyos ang mga biyaya niya ayon sa aking sitwasyon? Nakikita po ninyo mga kapatid, sa dalawang bagay pong ito, dalawang grupong ito, meron pong kaibahang sitwasyon, meron din pong kaibahang pagsubok. Kaya nga po sa may verse 33, this is actually what we call the next to the conclusion. Ang sabi ni Jesus, so in all of these, it is not being rich, it is not being poor that really matters. Ang sabi ni Jesus, what really matters is that if you are rich, if you are poor, you should be seeking the kingdom of God. Amen? Sapagkat kung ikaw ay mayaman, pag hindi mo hahanapin ang kaharian ng Diyos, ang mangyayari nun ay kakalimutan at tatalikuran mo ang Diyos. Pero ikaw naman po ay may pangangailangan at hindi mo hahanapin ang kaharian ng Diyos, ang mangyayari sa iyo ay hindi mo pagtitiwalaan ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. It is a test, mga kapatid. Pagsubok. Pag ikaw po'y binigyan ng Panginoon ng biyaya at pagpapala, it's very important that you align yourself with the kingdom of God. Hari, mahal na hari, bakit mo ibinigay ito sa akin? Sasabihin ng mahal na hari, hindi lang yan para sa iyo, para yan sa aking kaharian. Everybody say amen. Yan. So yung mga biyaya po ngayon ng Panginoon, yan po ba ay in line with the kingdom of God? Yan. Meron pong
I forgot kung sino ang nagsabi nito. Ang sabi niya is, sana yung pagiging engineer mo makaabot hanggang langit. Amen? Kung engineer ka, ang tawag sa iyo ng Lord, sana yung pagiging engineer mo umabot hanggang langit. Hindi lang every Pastor, yung pagiging engineer ko nga, hindi nga umaabot ng A30 eh. Pagdating na po ng mga 25, peche tipilikuro na yan. Hindi na umaabot yung pagiging engineer ko sa susunod na sweldo. Sana mga kapatid, kung tinawag ng Lord na engineer, umabot siya hanggang pagiging langit. Kung ikaw ay isang doktor, sana umabot siya hanggang hanggang langit. Kung ikaw tinawag ng Lord na pagiging janitor, sana umabot yung pagiging janitor mo hanggang langit. Ibig sabihin nun, Pastor, maglilinis pa rin ako sa langit. Hindi ang ibig sabihin po nun, mga kapatid. Kung ako po yung IT, ibig sabihin nun, ako pa rin magpo-provide ng multimedia kay Lord para pag may worship services sa langit, maganda yung presentation. Ang point po natin dito, mga kapatid, kung saan ka tinawag ng Panginoon, hindi ka lang sana mapagyaman at mabiyayaan ito. Higit sa lahat, sana ito ay umabot sa paghahari ng Panginoon. Everybody say amen. Amen. Pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, okay ka lang? Ayan, sige. Okay lang po? Baka next December na tayo ulit magkita, kaya sagad-sagadin ko na ito, brother, ha? Amen. Ay, maganda po yung inyong ginagawa na ipinagpipray po ninyo ang inyong pastor or ilalagay na pastor. Madali pong tumawag ng pastor. Mahirap pong magpatalsik ng pastor. Biro lang. Okay. Bakit po? Kasi ako naranasan ko din yan. May mga churches na nung sila ay nagkaroon na ng problema sa kanilang pastor, ipinapatawag po ko. Pinapatawag ako bilang isa sa mga panelist. So anong gagawin natin, pastor? Yung aming bang pastor ay, dahil hindi na siya effective sa kanyang ginagawa, ay dapat na po ba siyang matanggal sa church? And it pains my heart. Masakit po yun. Nasabihin kong, sige, dapat nga dahil ako po ay pastor din. May one time pa nga, pinatawag po ko ng board of trustee ng isang church. Binadala sa akin, 3 pahina yata ng I don't know kung anong tawag dito, board resolution. At nakalagay po doon yung mga items doon sa kung bakit itong pastor ay hindi na dapat manatili doon sa loob ng church. Kahit sabihin ko pong tama, yung mga nakalagay doon sa nakasulat sa 3 or 4 na pahina na long bond paper na yon, kahit sabihin kong tama lahat yung nakasulat doon, masakit pa rin sa puso na sabihin kong meron kayong basihan. Ayan. Madali po ang tumawag, pero pagka nagkaroon na po ng problema, doon po nagkakaroon ng malaking sigalot sa loob ng church. Ayan. Kaya tama po yung inyong ginagawa. Tawagin ng pastor, pagsalitain sa church, kilalanin possibly for the next 6 months, 1 year probably, kilalanin, and then saka po magde-decide ang church or ang leadership para po sa susunod na pastor. Ayan po. At ako naman, di naman ako malayo dito. If you need my help, guidance probably, nais ko rin po kayong tulungan. Ayan, gabayan. Amen? Ayan, sige po. Next po tayo. Diretso tayo mga kapatid. Number 3 is this. Blessings are the act of God as example or acts of example. Alam po ba ninyo na pinagpapala kayo ng Diyos dahil gusto niya kayong gawing example? Do you believe that? Amen? Do you believe that? Nais ng Diyos na gawing halimbawa ang iyong buhay. The book of Samuel, verse 12, chapter 12, ang sabi ganito, but the Lord has chosen you to be His own people. He will always take care of you so that everyone will know how great He is. Amen? Gusto kang pagpalain ng Diyos. Gusto kang alagaan ng Diyos. Gustong gawin ng Diyos na mapagpala ang iyong buhay kasi gusto kanyang gamitin sa ibang tao. Amen? Na pagka nakita ng ibang tao yung buhay mo, sasabihin nila, ay nako, ang ganda pala talagang maging born-again Christian. Amen? Sana ganun, di ba? Yung tao lalapit sa iyo dahil nakikita nila ang pagpapala ng Diyos ay umaapaw sa iyong buhay. Kapatid, sana matilamsikan naman ako ng biyaya at pagpapala ni Lord sa buhay mo. Amen? Mahirap po kapag Kristiyano tayo at parang umuulan tayo ng kamalasan. Nasabihin sa atin ng tao ko lalapit. Madamay ka pa sa mga kamalasang umuulan sa kanyang buhay. Hindi po tama yung ganon. Kundi ang dapat na mangyari, makita ng tao, ikay nag-uumapaw sa biyaya ng Diyos.
And they will want to be with you simply because they want to know your God. Amen? Somebody said that when our lives overflow, people should always seek the source. Pag nag-uumapaw ang buhay natin, biyaya, pagpapala, kabutihan, pag-asa, kapayapaan. Pag nag-uumapaw po tayo, sana ang tendency ng tao ay ganito. Saan nanggagaling yung ugali mong napakaganda? Saan nanggagaling yung thankful spirit mo? Kapag ka may problema ka, saan nanggagaling yung kapayapaan na mayroon ka? Di ba? Kapag ang lahat ay nagagalit na, saan nanggagaling yung biyaya na mayroon ka? At sana ang mangyari, sabihin nilang, nanggagaling pala yan sa Jesus na mayroon ka. Amen? He wants to set you as an example. 2 Corinthians chapter 9. Medyo sanay akong ganun kasi yung screen sa church lagi lang nandito ko. Ayan. Sabi ng 2 Corinthians, 2 Corinto 9, verse 8. Sabi ganito mga kapatid. Basahin natin sabay-sabay. Ready? Begin. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa paglilingkod. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami, sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalin ko sa kanila. Now, tingnan po natin sabi ng talata. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa... Saan? Sa lahat ng bagay. Spiritual man yan or physical. Ang sabi ng Diyos, magagawa kanyang pasaganahin sa lahat ng bagay. May kasunod pa po. Ang sabi niya, higit pa sa iyong pangangailangan. Everybody say amen. Yun ang sabi ng Lord. Kaya kanyang pasaganain, higit pa sa inyong pangangailangan. Upang, ito na po yung purpose, upang may magamit kayo. Saan? Sa panglasada. Ganun ba yan? O pang Shopee. Ganun ba? Ha? May timo na rin ngayon. Marami na. May TikTok pa nga eh. Di ba? Bakit daw tayo gustong pasaganahin ng Diyos? Para marami daw tayong pang-shopping. Para marami tayong pang-bili. Para madagdagan nyo daw ang ating bank account. Ganun ho ba? Hindi. Ang sabi ng salita ng Diyos, nais kanyang pasaganahin upang ikaw ay magamit niya sa paglilingkod. Kita po ninyo, He wants to use your life as an example. Verse 12, inulit na naman niya, pasasaganain niya kayo. Saan? Sa lahat ng bagay. Para ano? Para makatulong sa marami. Sa gayoy, ito na po yung ultimate purpose ng Lord, sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa iyo. Amen? Amen po ba? When was the last time that somebody praised the Lord because of you? Ay, alam mo, nung nakilala kita, Mars, talaga namang napalapit ako kay Lord. Amen? Amen ba? Alam mo, nagpapasalamat ako dumating ka kasi ikaw ay isang malaking blessing sa aking buhay. Amen? When was the last time somebody blessed, praised the Lord, thanked the Lord because of you? That's what blessings are for. So that blessings can be a blessing to others, and in return, others will glorify and bless God because of the blessings He has provided you. Everybody say amen. Amen? Yan. Sige po. Last na po. Last na. Pakitapik nga yung katabi mo at sabi sa kanya, kapatid, kapit, matatapos na. Ayan. Yan. Blessings, number 4. Blessings are acts of preparation. Ang pagpapala po ay alin? Para tayo ay makapaghanda. Yan. Makapaghandang maka-order na sa TikTok. Yan. Ito na, parating ng biyaya ako. Ayan. Di ba? Ano pa? Ayan. 11-11, 12-12. Ayan na. Pinaghahandaan na natin yon. Parating na. Parating na ang aking 13-month pay. Ayan. Nakalinya na. Nakahanda na, di ba? Sabi daw nila, ang sahod daw
ay parang sibuyas. Yan. Habang iyong pinagpuputol-putol, naiiyak ka na lang. Kagabi yung aking wife, nagkikwentuhan kami, sabi niya, ito na yung aking 13-month pay. Tinype ko pa sa laptop. Sabi ko sa kanya, ito yung aking gastos. Ayan. So anyway, blessings are acts of preparation. Saan tayo pinaghahanda ng Diyos? Saan tayo pinaghahanda ng Diyos? Ayan. 1 Timothy chapter 6, verse 17. Command those who are rich. Sino po rin yung mga mayayaman? Wala nang gustong umamin. Ayan. Command those who are rich in the things of this life not to be proud, but to place their hope not in uncertain riches, but in God, who generously gives us everything for our enjoyment. Alam mo, kapag pinagpala ka ng Diyos, mabait ang Diyos. Gusto kanyang mag-enjoy. Amen? Pero ang sabi niya ay ganito, command them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share with others. In this way, they will store up for themselves treasure which will be a solid foundation for the future, and they will be able to win life, or the life which is the true life. Yan. Sayang hindi ko nailagay yung Tagalog. Tayo po ay binibigyan ng pagpapala ng Diyos para tayo ay paghandain ng Panginoong Diyos. Amen? Ang buhay pong ito ay hindi hanggang dito lang. Ang gusto ng Diyos, ibinibigay niya sa iyo, i-invest mo sa susunod na buhay. Everybody say amen. Yan. Let me close with this. Yan. So remember your blessings. Number 1, blessings are acts of power and goodness. Pag pinagpala ka ni Lord, gusto niyo sabihin sa iyo, siya'y makapangyarihan. Siya'y mabuting Diyos. Acts are blessings of test. Pag ikay binigyan ng Lord, He's also testing your heart. Okay? Number 3, blessings are acts of example. Ano mang blessing and opportunity mayroon ka, God wants to use your life to bless others so that others can also know and bless God. Number 4, blessings are acts of preparation. It is not just the life we have. We have another life. And He wants to use your blessings as investments on the next life. Amen? Si Pastor Rick Warren, ang sabi niya, the best purpose of life is to use it on things that will even outlive it. So yung pagpapala na binigay sa atin ng Diyos, sana hindi lang yan maluluma after 12 months. Na pagbili mo ng iPhone 16, maluluma na pagtapos ng iPhone 17. Di ba? Na pagbili mo ng bahay, matatapos yan, maluluma yan after 10, 20 years. Pero sana yung blessings na ibinigay sa atin ng Panginoon, it will even surpass the life, the blessings itself. Mga pagpapala na panandalian, pero pag ginamit mo ayon sa kaharian ng Diyos, nagkakaroon sila ng eternal significance. Sabi ng mga mayayaman, mag-invest ka sa mga bagay na magtatagal, di ba? Pag nag-invest sa mga mayayaman, ganyan eh. Di ba? Ito, invest ako para the next 2 years, 5 years, 10 years. Yung iba pa nga po para sa aking apo, sa aking mga anak. Mag-invest ka sa mga bagay na magtatagal. Tama po yan. Pero ang Biblia, sinasabi niya, hindi ka lang mag-i-invest sa mga bagay na magtatagal. Mag-invest ka rin sa mga bagay na mananatili. Heaven and earth will pass away, but the promises of God shall never pass away. Those are the things that our blessings are for. Everybody say amen. Yan. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. Dear Heavenly Father, we thank you for your word today. Thank you, God, for the rich insights, blessings, instructions that came from your word. We thank you, Father, for the challenge that the Holy Spirit has implanted in our hearts, Lord. Panalangin namin, Panginoon, na sana sa aming pagpapatuloy sa buhay na ito, as you bless us, Lord, we will be better and more faithful managers and stewards of your blessings. Na sa pamamagitan ng mga pagpapala namin,
mabibigyan namin ng biyaya at pagpapala sa iba, magiging pagpapala kami sa iba, at higit sa lahat, mapagpapala ang iyong pangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po.